at alam ninyo yung due process. At alam nyo ba paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process. Welcome to Pinoy Extreme, and ngayon pag-uusapan natin yung madalas nilang sinasabi when it comes to EJK or drug war. It's the due process. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Kinulo, inahawa ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. So, yung pagpatay na sinasabi niya when it comes sa drug operations, that's actually part of the due process. Now, paano siya naging parte? Of course, yung pagpatay na nangyari is on the self-defense or dahil sa pinapatupad niya yung tungkulin niya. Of course, that's part or that's going to be part of due process. Now, when it comes to the drug war or the EJK kasi, lalo na pag mahirap yung involved, parati nating ina-assume na walang capability na gumawa ng damage ang isang mahirap or ang isang pobre na pumasok sa isang droga as means of life, business, or kung ano pa man. Now, ang mahirap kasi doon is nilalagay nyo sa alanganin yung buhay ng mga tagapagpatupad ng batas natin like police, sundalo, so on and so forth. And nakaka-demoralize yun sa side ng mga taong gumagawa lang ng trabaho nila. Lalo na kung yung ginagawa nila is part ng due process. Ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Minsan umaabot na kasi ng 80, 100. Overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Pag nag-take in ka kasi ng another prisoner, of course, that's going to be gastos para sa estado or sa state or sa bansa. Ngayon, may mga taong pabalik-balik na sa krimen na ayaw na nilang maranasan yung makulong. Kaya anong gagawin nila? Lumalaban sila. And in turn, napapatay. Kaya nagkakaroon ng dalawang positive effect yun. Well, una, less bawas or less gastos sa mga correctional facility natin. And then, maganda din kasi hindi na sila makakagawa ng damage. Diba? Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan ang hearing na ito. There is a reason why bakit natawa yung mga tao when it comes sa sinabi ni Duterte. It's because there's some truth in it. Although it's not the whole truth, but the truth na mahal gastusan ang isang taong kriminal, lalo na pabalik-balik pa ito, doon kasi nakuha ni Duterte yung empathy ng ibang tao when it comes sa ganitong sitwasyon, lalo na doon sa mga community na meron din silang tao doon sa barangay nila or sa lugar nila na paulit-ulit na gumagawa ng krimen. And it's very obvious why people are laughing at those kinds of questions because nagmumunga talagang mas matimbang pa yung buhay nung kriminal kesa doon sa buhay ng mga biktima or doon sa naapektuhan dahil sa kriminal. Now, I'd like to quote Lee Kuan Yew. In criminal law legislation, our priority is the security and well-being of law-abiding citizens rather than the rights of the criminal to be protected from incriminating evidence. Ngayon, ang masakit kasi when it comes sa drug war, kada may mamamatay na may hirap, napupunta kaagad natin yung simpatsya natin doon sa mahirap na napatay dahil lang sa mahirap sila. And hindi na natin tinake in consideration
yung mga taong nilalagay yung buhay nila sa alanganin para lang maipatupad yung batas. And madalas din nila sinasabi na innocent till proven guilty. And hindi lang rin yan parte doon sa biktima, kundi parte din yan sa akusado. So, yung inaakusahan nilang pulis at inaakusahan nilang drug pusher, both have the same effect doon sa sinasabi nilang innocent till proven guilty. Pero dahil nasanay nga tayo sa parang Tulfo brand of justice na kung saan yung mga nagrereklamo ay madalas sila yung kinakampihan doon sa kangaroo court ni Raffy Tulfo. Kaya eto tayo ngayon mga Pilipino nasanay sa ganun. Hindi na natin inintindi na dapat tayong maging neutral up till the point na magkaroon ng mas malinaw na ebidensya kung ano ba talaga yung totoo. This is Pinoy Extreme. Have a good day.